Okay mga kapatid, manunod na naman po tayo ng balita at syempre ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Anong meron dito galing sa Pinas News Insider? Ito ang title, Finish na malaking good news, Article of Impeachment versus BP Sara, pinapawalang bisa sa Korte Suprema? Ha? Aba, gaano ito katotoo mga kapatid? Ating panonoorin para malaman natin, makonfirm natin kung gaano ito ka-good news. Simulan natin mga kaibigan. Play na natin ito. Alright. Okay, i-play na natin mga kaibigan. Ito ang nakakagulat na balita na Oh. dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media Naka? at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Ayaw. Matapos magtagumpay, Vice President Sara Duterte nakakuha ng 18 botong pabor, 5 lamang ang tutol at 0 abstention at ibinalik na ng Ay, mga kapatid, tandaan nyo yung 5 ha. Dapat di na yan makaulit. Pwera na lang kung dayain. No? Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio. Ito ang malaking good news. Impeachment case ng Vice President ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito ang kapapasok lang na balita sa mundo ng politika na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng mambabata sa Senado at Kamara na tila minamadali ang impeachment trial na lilitisin sana sa mataas na kapulungan. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Kahit sadyang ilang beses nyo nang harangin, panggigipit na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte Carpio upang di umano'y hindi makatakbo sa darating na 2028 national election. Ay Ayun. sadyang ang kapalaran na talaga ang gumagawa ng paraan upang hindi manaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos magtagumpay at nakakuha ng boto ang Vice President na si Sara Duterte kung saan 18 ang pabor at 5 lamang ang tutol at Okay. 0 ang abstention at ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Impeachment case laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio. Okay. Kumpirmadong ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ay Pinapatigil. So, sino ang nagpapatigil? May nagkaso siguro or may lumapit. Pagkakalam ko, attorney rin yun sa SMNI, tama? sa kumpirmadong balita ng source ng Bombo Radio Philippines Okay, sa kanilang okay. official Facebook page. Pagpapatuloy pa ng impeachment trial versus VP Sara Duterte, ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito. Naghain ng supplemental petition si attorney si Torion. O, yun nga po mga kapatid, no? So, parang kasi ang tunog kasi nito, parang yung mismong korte ang nagpapatigil. So, hindi pala. Naghain po na ipinapatigil na. Pag ito na-aprobahan, ay talagang ipinapatigil na. Di ba? Okay, tuloy tayo ha. Tignan, naghain ng supplemental petition ang ilang mga abogado sa pangunguna ni Attorney Ilang mga Israelito abogado. Torion So, hindi lang isa. upang hindi na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun. Inihain nila ang naturang petisyon ngayong araw sa Korte Suprema kasama ang mga kahilingan na ipanalin void ang articles of impeachment at writ of prohibition naman na para ipahintong ipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang proceedings nito dahil sa umano'y invalid na impeachment complaint. Unquote. Naghain ng supplemental petition si Attorney Israelito Torion sa Korte Suprema laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Hiling nito sa kataas-taasang hukuman na maipawalang bisa ang reklamo dahil hindi raw maaring maipasa Ayun. sa 20th Congress ang anumang proceedings kaugnay ng nasabing reklamo. Si So, ang nakikita ko dito kay attorney Torion, pinag-aralan niya siguro na maigi to kung pwede pa talagang ipasa o itawid dun sa 20th Congress o 20th Congress ba yan? Ngayon,
Kaya siya naghain dahil pagkakaalam niya siguro, base sa napag-aralan niya, hindi pwedeng itawid at dapat itigil na tong impeachment na to. Pinag-aralan niya yan. Pero bakit magpasa hanggang ngayon, iniisip ko rin bakit yung korte ba ba't hindi nangingialam. Hanggat maaari dapat mangialam na rin ng korte, no? Para sa akin lamang po yan, dapat ipatigil na ng korte kung may mga nakikita ng paglabag po sa konstitusyon. Doon pa lang po sa Kongreso, di ba bagsak na? Dapat talagang itigil na. Kasi ba't kailangan patagalin pa yung mga usapan dito, yung mga usapin na alam naman ho natin matatalinong mga tao ito eh. Ganun ba talaga kapag sobrang talino mo, ang hirap magdesisyon pag lahat kayo mga matatalino na nandiyan dyan at pinag-uusapan ninyo yung impeachment kung matutuloy o hindi? Dapat nga pag the more na mas maraming matatalino, alam nyo na hindi na pwedeng matuloy ang impeachment na yan. Yan lang ang pagkakaunawa ko dyan. Dahil may lumalabag na eh, di ba? Ang dami na nagsasabi, labag sa konstitusyon yung ginawa nila. 1, 2, 3. Tapos yung pang-apat, yun yung hinain nila. Sa loob lamang ng isang taon, isang beses lang. Di ba may paglabag na? At meron pang ibang mga nagsasabi may paglabag sa konstitusyon. Ngayon, binabawian naman ng mga dilaw. Sabi nila, lumalabag daw sa konstitusyon itong mga senador. Ngayon, nasaan? Patingin kami kung may paglabag. Pero dito kasi mga kaibigan, nakikita natin na may mga inilalatag silang mga maling nagawa po ng Kongreso. Bakit may 1? Bakit may 2? Bakit may 3? At nung 4, tsaka pa lang po yan sa Senado. So, ibig sabihin, pang-apat na yung sa Senado. Nasa na yung 1, 2, tsaka 3? Ngayon, yung laman po, nung impeachment na yan, parang hindi na siguro mabubuksan o hindi na masisimulan kapag hindi na naitawid ito sa 28th Congress. Ngayon, ang 19th Congress, sila din mag-a-aproba ata na kung legit yung ginawa nila. Yun ang iniisip ko dito eh. Kaya, itigil na lang eh. Tama naman si Senator Bato eh. Wala na to. Tapon na to. Wala namang kwentang impeachment eh. Margaret Gonzalez magbabalita live. Wala. Margaret, magandang hapon. Ethel, magandang hapon sa iyo dyan. Inapila nga ngayon sa Korte Suprema na Ayan. mapasura yung articles of impeachment ng 19th Congress laban kay dating o laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat magsalita na rin yung korte dyan, ano? Alam mo, marami ng sila Torion, di ba? Naghain na rin sila niyan patungkol kay Torre, tapos sa mga kongreso, di ba? No? Kailangan ma-update din tayo kung ano nang nangyari sa mga yan eh. Hindi naman siguro mabagal ang ating batas, pero parang minsan nababagalan ako eh. Di ba? Lalo na matatalino yung mga tao dyan, pero bakit sa pagdidesisyon eh, hindi ko alam ha. Mas gusto ko sana tutukan nila yung ganito kasi napaka-importante po nito eh. Vice President po yan, oh. At saka alam naman natin, nagtatrabaho ng maayos, ginugurgur lang nila eh. Okay naman na sa COA, okay na lahat. E di patigil na yan, wala na. Ano ba laman ang impeachment na yan? Baka puro ampaw lang yung laman yan eh. Diba, no? Tuloy tayo ha. Alright. Iginit ni Atty. Israelito Torion na hindi maaring maipasa ng 19th Congress sa susunod na Kongreso ang proceedings laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Kahapon ay naaprubahan sa Senado ang motion na i-remand o ibalik sa Kamara ang reklamo para sa pagpapalabas ng certification na hininto ni nilabag ang 1-year ban sa paghain ng impeachment laban sa Vice Presidente. Napag-alaman na mayroong 3 impeachment complaint laban kay VP Sara ang Kamara noong taong 2024 at may ika-4 naman na reklamo noong February 2025. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inihatid sa Senado para maaksyonan ito bilang impeachment court pero nai-transmit ito sa huling araw ng sesyon. Sa supplemental petition na inahain ngayon ni Torion sa SC, sinabi nitong dapat maipawalang bisa o mabasura na ang articles of impeachment dahil hindi ito dapat maitawid sa 28th Congress. Biruin mo, may mga ganyan na pala. Pero bakit kailangan pag-usapan pa ng napakahaba kung malinaw naman na talaga na hindi na pwedeng itawid pa sa 28th Congress, tapos hindi na pwedeng pag-usapan yung impeachment na yan? Bakit ganun? Bakit ang tagal, no? Hindi naman nagmamadali tayong isang tabi na kasi nakikita naman natin may mga paglabag na. Lagi naman tayo nakakakita ng ganun na labag sa konstitusyon, yung ginagawa po ng pag-impeach. Pero bakit magpasa hanggang ngayon parang salang na salang pa rin? Gusto pa rin isalang. Lalo na yung mga dilawan. Ang dami nilang mga post nitong mga nakaraan lang, no?
Na feeling mo talagang aping-api yung taong bayan kapag nagpo-post sila. Sila lang naman talaga yung sinasabing taong bayan eh. Hiwalay po kaming mga sumusuporta sa mga totoong pinaglalaban yung katotohanan, no? Yung mga Pilipino po. Hiwalay po yun sa mga dilawan. May mga dilawan din namang mga matitinot. Okay yung kanilang pag-iisip, pero itong mga dilaw na to, mga kapatid, parang taga-tahol eh. Mag-post ka ng ganito, tahulan mo yung ganito. O hindi naman kaya dahil malaki ang mga binabayad, kaya tahol ng tahol. Di lumalabas din sa kanila na sinisisi din nila si PBBM, no, about sa impeachment. Naalala niyo po ba yon? Ay, nako, mga dilawan na to. Wala na sana yan sa eksena, yung mga dilawan na yan. Ewan ko ba kung bakit na nagdidikit-dikit sila dyan sa Dilaw tapos Marcos, no? Para lang pabagsakin si BP Sara, kailangan magsama-sama kayo? Question mark. Ganun ba kalakas ang mga Duterte? Salos sama-sama na kayo? Pero magpasa hanggang ngayon, wala. Nga. There is this issue as to whether or not the impeachment complaint can cross over to the 20th Congress. And that's one of the issues that we raised here, and we are of the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity, and that even under the Senate rules, I think you have been fully made aware of it by other lawyers, that it runs against Section 123 of Rule 44 of the Senate. Kumbaga, pinag-aaralan to bago to hinain ni Torion. Binigyang diin ni Torion na kapos sa panahon ng pagdinig sa impeachment complaint para sa patas na paglilitis at walang sapat na beripikasyong nangyari sa reklamo na isa umanong paglabag sa bahagi ng Kamara. Dahil dito, suportado daw nila na maibalik o suportado ni Torion na maibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Duty of Congress or the duty of the Senate is to entertain an impeachment complaint, yes, but that impeachment complaint should follow the constitutional strictures mandated under the 1987 Constitution, the requirement of verification, the requirement of compliance with due process. All of such should be carefully followed by the House of Representatives. That's why we were in agreement to the decision of the Senate to remand the case to the House of Representatives in order for them to certify whether or not the constitutional requirements of verification, the constitutional requirement of due process were duly complied with. Paglilinaw pa ng petitioner na sa Atty. Torion matapos itong gawin ang petisyon bago pa ang remanding o ang pagpapabalik sa Kamara ng impeachment complaint. Sinabi nito na gagawa din siya ng manifestation sa Korte Suprema kaugnay ng bagong development sa Senado. Samantala, Ethel, kanina ay kasama rin sa petisyon ni Atty. Torion yung pagkakaroon o yung petisyon nila para sa writ of prohibition na mapigilan yung Senado na magsagawa pa ng anumang proceedings gamit yung invalid na impeachment complaint. May fearless forecast ang isang political analyst kaugnay sa isinusulong na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar sa report. Na back to you ang Kamara sa hangarin nitong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte matapos bumoto ang mayorya ng Senado na ibalik ang kaso sa mababang kapulungan. 18 senador ang pumabor itong Martes sa mosyong nagsasaad na ang Kamara pa rin dapat ang maglinaw kung hindi ba nito nilabag ang tinakdang limitasyon sa ilalim ng saligang batas. Pero para kay political analyst na si Attorney James Reserva, hindi ito basta simpleng procedural move dahil malinaw na isa itong insulto sa Kamara. To me, parang first, the House would not like it. Parang interference yun. But imagine, they will be asked to certify kung hindi ba na-violate yung constitutional requirements. 3 verified complaint ang isinampa noong December 2, 4 at 5, 2024 laban sa bise sa issue ng munang irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan. February 5, 2025 isinampa naman ay ika-4 na reklamo at ito ang inakyat sa Senado bilang Articles of Impeachment. Ngunit ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution, malinaw na ipinagbabawal ang pagsasampa na higit isang impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon, anuman ang anyo o laman ng reklamo. Hamon ngayon ng Senado sa Kamara, patunayang hindi nila nilabag ang itinakdang 1-year rule sa ilalim ng saligang batas kaugnay ng impeachment proceedings. Talagang insult yun sa House. Yung certification whether na comply ba lang constitutional requirements kasi yung power to initiate
impeachment proceedings, exclusive power yan ng House. As to how they are going to do it, it's their judgment. Parang they will be asked whether na violate what happens to the 3 impeachment complaints. Para sa akin foul yun. And they will be insulted for that. Bukod dyan, inaatasan din ng Senado ang Kamara na magkipag-ugnayan kung tatanggapin ba ng upcoming 20th Congress Senators ang Articles of Impeachment. Bagay na masasagot lamang kung papabor sa impeachment ang bagong batch ng mga senador na kakapanalo lamang sa nagdaang eleksyon. They can speak for the 20th House of Representatives. So, apparently, walang mangyayari yung requirements na yan within the time frame mula ngayon hanggang June 30. Lusaw na. Oo, lusaw na. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Politico 22 minutes ago. The Supreme Court was prodded or asked on Wednesday, June 11, to issue a temporary restraining order against the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. Okay? So yun ang post. Basahin natin yung mismong article nila. Ito, ang article. Supreme Court asked to halt Sara Duterte impeachment proceedings. Okay, okay, ayan. Lawyer Israelito Torion filed a supplemental petition before the Supreme Court on Wednesday following the decision of the Senate to remand the impeachment complaint to the House of Representatives. Okay. So, ito yung statement ni Attorney Torion. Even if it has already been referred to the House of Representatives, the issues that were raised in the supplemental petition are still relevant and important in the resolution as to whether or not the present impeachment complaint should be dismissed. Ito pala ang statement ni Attorney Torion sa mga reporters. In his supplemental petition, Torion sought the issuance of TRO after the Senate convened as an impeachment court on Tuesday. So, ito yung nakalagay sa petition ha. The Honorable Supreme Court is not being asked to substitute its wisdom for that of Congress. Rather, it is being asked to determine whether the House, in transmitting the articles of impeachment, acted within the confines of the Constitution and whether there was grave abuse of discretion that warrants the exercise of judicial review. As established by precedent, this is well within the Honorable Supreme Court's competence. Okay, so dalawa yung argument ni Attorney Torion. Wala bang nalabag na provision sa saligang batas, yung 1-year ban rule. Yun din yung pinagdebatehan sa Senado bago sila nagbotohan na defective. Kasi 3 impeachment case na i-file noong 2024, tapos may pang-4 noong 2025. So 4 lahat. Ang Constitution, very clear, dapat isang impeachment case lang sa 1 taon. Yun ang issue sa impeachment court sa Senado. So, ang motion ni Senator Bato i-dismiss dahil unconstitutional ang complaint, ang kaso, ang impeachment. So, instead na ang botohan yung i-dismiss ay hindi. Yun na lang yung amended motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik natin sa Kamara para sagutin nila, i-certify nila na walang nalabag na provision sa Constitution yung 1-year ban rule. Yon, nagbotohan. Nabigla si Senator Coco Pimentel, Senator Risa, akala nila mananalo sila 18-5, super majority. Yon. Noong kahapon, binalik na yung articles of impeachment, hindi naman tinanggap ng House of Representatives. Patigasan na ng ulo ang labanan dito. So yan ang sinasabi rin, parehas lang na argument ni Attorney Torion na pwede ba mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order. So anong aasahan natin? Mag-issue ba? I don't know. But to me, a good move itong ginawa ni Attorney Torion. Malay natin, baka mag-issue. But mag-issue man o hindi, ang katotohanan, round 1, panalo na si VP Sara. Sinasabi ng mga anti-Duterte na
na-dismiss ng kaso o kung anong mga paratang nila sa 18 senator judges, dinismiss daw dahil riniman. To me, hindi naman na-dismiss. Back to walang, i-certify ninyo na walang na violate na provision ng ano. So, ang House ngayon, nagpasa na ng resolution na wala silang binviolate, na meron ng certification. Kaya lang, hindi naman nila tinanggap yung articles of impeachment. Medyo nagalit si Senator Escudero na you have no standing to defy the order of the court. Prosecutor lang kayo. We are not co-equal. Hindi katulad ng BICAM report na we must agree. Sa budget ba, BICAM, agree. O sa mga pagpasa ng batas, BICAM, mag-agree sila. Dito, iba ito dahil impeachment, mas mataas ang korte, nasa mababa ang prosecutor. Kaya huwag kayong magmatigas. So, ano ito? Magkakaroon ng krisis? I don't know. Patigasan ng ulo eh. So, bakit tayo nagkakaganito? Dahil nasa leadership yan. Kung katulad sana nung panahon ni PRRD, nung may mga nag-initiate na impeach si Vice President Leni Robredo, isang salita lang ni PRRD, no. Let VP Leni finish her term. Ganun lang. Wala na. Tumahimik ang lahat. Ang presidente natin ngayon, sinasabi ayaw niya, kailang natuloy pa rin. Anong klase? Kaya, nagkakagulo tayo. So, kung anong mangyari, no problem. Dahil, sabi nga ni VP Sara, ready sila. Let the trial begins. I want bloodbath. Kung matuloy man sa 28th Congress, no problem. Bakit? We have the numbers. Sobra siyam na senador, sigurado, boboto sa acquittal ni VP Sara. O bakit tayo matatakot? Wala na. Tapos na ang boxing. Hindi nila mai-impeach, hindi nila, na-impeach na pala si VP Sara. Hindi nila makukonvict si VP Sara. At walang makakapigil sa pagtakbo niya sa 2028. Welcome, Duterte comeback sa Malacanang. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article ng One PH, One Network, One News PH. Tungkol ito sa deadlock, umiinit na labanan o bloodbath between the senator judges and the House prosecutors. Nagdesisyon na ang impeachment court na ibalik ang impeachment articles of impeachment sa Kamara para sagutin dalawang katanungan. Nako, hindi tinanggap ng House. Dinify nila yung order. Nagsalita si Senate President, you cannot defy the order. Korte kami. Nagbabala siya. Prosecutor lang kayo. We are not co-equal pagdating sa impeachment. Ganon. So, ito na nga. Mayroon ng bloodbath. Kaya lang, hindi pa na-involve si VP Sara. Mga judges pa lang at saka mga prosecutors. Ito impasse. House differs receipt of remanded impeached case. Escudero says lower chamber can't defy the order. Huwag niyong baliwalain. Dahil hindi tayo magkapantay. Korte kami, prosecutor lang kayo. Something like that. So, ito. So, summarize ko na lang ang House of Representatives with a resolution, nagkasundo sila na hindi tanggapin yung ibinalik na articles of impeachment. Kaya yung Senate Sergeant of Arms, si General Roberto Ancan, wala siyang nagawa kasi ayaw tanggapin eh. So, back to the court. So, talagang talagang magkaalaman na kung sinong matigas. Ayaw nilang tanggapin. Sagutin nyo muna ang mga tanong namin. Nako, matapang ang mga House prosecutors. Instead na sila ang sasagot sa punto de vista ng mga senator judges, ibinalik nila ang bola. Sagutin nyo muna ang aming katanungan. May mga clarificatory questions din sila. So, patigasan na ito ng ihi basta patigasan ng ulo. O ano sa tingin nyo? Kung kayo yung member ng Senado, ng court, kayo yung judges, papayag ka ba nun? Talagang magkakaalaman na kung sino ang matira ang matibay. Okay. So dito, punta na tayo sa order ni Senator Judge Escudero. Yan
House defiance hit. Tinira yung pagmamatigas ng House, sabi niya at a press conference on Wednesday, Senate President Francis Chis Escudero defended the Senate's handling of the impeachment proceedings, insisting that the House has no standing to reject the impeachment court's directive to resubmit its articles of impeachment under stricter constitutional compliance. Sabi ni Escudero, the House is in no position to defy an order from the impeachment court. This is not like the bicameral conference where we need to agree. This is an order from the impeachment court directed at the prosecutor, who is just one party in the case. He said the court had to issue the directive because the House prosecutors filed the complaint just 2 hours before the 19th Congress adjourned, leaving barely any time to conduct a trial. The complaints transferred to the 20th Congress, he added, requires formal recommitment by both chambers. The 19th Congress cannot bind the 20th, Escudero said. That's why the Senate and the House need to reaffirm whatever is decided now. He rejected arguments that remanding the articles of impeachment to the House was tantamount to a dismissal of the complaint. He said the move was meant to ensure constitutional compliance, especially with questions raised over the one-year ban and the completeness of documents submitted by the House. It's attestation and information that we're seeking. No decision was made, only request for more certification and information, which the court can do motu proprio on its own. And as the Senate and House cross swords over impeachment procedure, lawyers backing the Vice President have asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order on her impeachment trial to prevent irreparable injury to her. The impeachment process, while inherently political in nature, must still be guided by the minimum requirements of constitutional due process, legality, and adherence to the rule of law, the lawyers led by Israelito Torion said in their petition. Okay, so ito, si Atty. Torion nag-file ng supplemental motion sa Supreme Court kasi may nauna ng kaso, petition for certiorari, if I'm not mistaken. Nag-file siya ng supplemental, ginamit niya na yung botohan na 18-5. So, hintayin natin. Sana, aksyonan kagad ito ng Supreme Court. Temporary restraining order. Nako, pangalawang panalo na ni BP Sara kung may TRO. Kasi yung trial, in effect, nagsimula na. Kasi nabigyan na ng summon. Ang impeachment court, nag-convene na. Nandiyan na ang korte. Nagbigay na ng summon sa Office of the Vice President. So, ano yung sinasabi nila nga na-dismiss ang case? Walang na-dismiss. Sa tingin ko, ayaw lang mag-comply itong House. Baka mamaya, na-violate nila yung 1-year ban rule. Sino ang mananalo? Sino ang mas matigas ang ulo? Senator judges o ang mga House prosecutors? Aabangan natin yan. At yun na nga mga kapolitika, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Please paki-comment naman sa ibaba at yan ay babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga nangyayari sa mundo ng politika dito sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po!